Magandang araw po sa inyo mga kabansa. Ako po ang inyong likod, Ado Paglinawan, na nagpupugay ng isang payapang pagbati sa inyong lahat. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras at ito ang inyong secretary. Magandang hapon po mga kababayan. Paring Ado, magandang hapon muli. At dito po tayo. Matindi ito kasi may mga akusasyon of corruption. Mukhang hindi natitigil ang Commission on Elections sa corruption. Kamakailan, ako rin ang humarap sa allegations of corruption dyan. Hindi lamang corruption na in-expose nung may bahay, corruption din na in-expose ng taong bayan. At kasalukuyan, yung corruption na ginawa ng isang chairman ng COMELEC ay kasalukuyan na pending sa Amerika. So ngayon, may expose na naman na mukhang there's an exchange of money. Money changing hands. Money changing hands. Oo. Ng isang COMELEC official. Ito, napakinggan natin minsan si Congressman Marcoleta at he's giving a bird's eye view of what to expect in the days to come regarding certain amount of money na trace sa isang bank account and purportedly an account daw ng isang official ng COMELEC. Ito, pakinggan natin si Dante. This guy, Dante Marcoleta, very, matino na isang congressman. He doesn't do things padalos-dalos. He always make some researches before he does something. Ito, pakinggan natin. Mabigat ang mga paratang na binitiwa ni sa GIP Party List Representative Rodante Marcoleta sa isang press conference laban sa COMELEC. Sabi niya, halos 1 bilyong pisong halaga daw ng pondo ang natransmit umano sa iba't ibang bank accounts sa abroad na konektado sa isang opisyal ng Commission on Elections. Tugma raw ang mga transaksyon sa bangko sa pag-usad ng bidding sa Pilipinas hanggang sa ma-award umano ang kontrata sa South Korean company na Miro para mag-supply ng mga automated counting machines na gagamitin sa election 2025. The total offshore bank account worth 15.2 million or almost 1 billion pesos. At least 2.1 million or more than 120 million are deposits made from Korean bank accounts between 22 June 2023 to 22 March 2024. The most intriguing part here, ladies and gentlemen, is that these accounts are traceable to one COMELEC official. Pero sabi rin ni Marcoleta, hindi pa niya nabeberipika ang mga inilahad niya, kaya hindi muna niya papangalanan ang COMELEC official. Pero si COMELEC Chairman George Erwin Garcia, inunahan na si Marcoleta at sinabing siya ang pinatutungkulan ni Marcoleta. Bago pa magsalita ang kongresista, may impormasyon na raw siya sa umunoy planong siraan siya. Huwag na po natin paikot-ikutin. Ako po yung nire-refer doon. 2 linggo na po kami may informasyon. Actually po nakaplano yung demolition job laban sa COMELEC. Kinakailangan sirain ang komisyon sa pamamagitan ng chairman ng COMELEC na allegedly, napakadami ko daw pong foreign accounts. Sa totoo lang po, wala po ako kahit isa na foreign account. Mapanayumpaan ko po yan kahit saan. Inilabas ni Garcia ang sulat niya kay Director Jaime Santiago na humiling na imbestigahan ng NBI ang mga paratang. Partikular na pinaimbestigahan ni Garcia ang taong nasa likod ng pagpapakalat ng aniyay maling impormasyon at beripikahin ang mga bank account na nabanggit. Sabi ni Garcia sa NBI, handa siyang mag-issue ng waiver para hindi maging hadlang ang anti-money laundering regulation at bank secrecy laws sa investigasyon. Nag-i-issue ako ng waiver sa alleged account sa lahat ng naandun sa listahan. Kung akin yon, marapat na tingnan, buksan at alamin kung talaga bang may tunay na account, number 1, number 2, anong history ng account na yan. At kung ano yung laman yon, kung sino may gusto, kanila na po yung lahat ng laman ng accounts na yon. Later on, we will discuss in details.
hindi ito bago na magkakaroon ng temptation ang isang because ito kasing ating sistema ng automation talagang open talaga to corruption because talagang lutuan talaga yan in fact I for one mga kababayan hindi lang si Marcoleta I for one was the one that filed against Andres Bautista an impeachment for corruption. Dinideny din naman ni Bautista Wala daw siya. Pa-inspect mo yung mga bangko. Pero at the back of it, ang kanyang asawa na mismo ang nagbisto sa kanya. Wala nga daw siyang corruption. Pero nasaan siya ngayon? Nagtatago sa Amerika. Hinahabol ngayon ng Department of Justice. So, nothing is new about people in the COMELEC. So, pagka mayroong ganong accusation, there's already a precedent, it goes without saying that kailangan talagang imbestigahan yan. And ngayon, hindi lamang si Marcoleta ang naglabas nito. In fact, even more than what Marcoleta is exposing against a COMELEC official, si dating Congressman Edgar Erice is also raising this issue. Ito po, pakinggan natin si Congressman Erice. Ipinakita ni dating Caloocan Congressman Edgar Erice sa media ang natanggap niya umanong package mula sa Bahamas. Mga bank records daw ito at listahan ng ari-arian abroad ng isang COMELEC official. So, nung binuksan ko, may 14 accounts. Yung isang COMELEC official. 14 accounts sa Seychelles, sa Bahamas, Singapore, Hong Kong. At I think China. Ngayon, itong 14 accounts nito, yung iba kasama niya, co-depositor niya, yung kanyang asawa. Ayaw ipasilip ni Erice sa media ang sinasabi niyang bank records na magpapatunay umano ng bribery. Merong mga Miro officials from Korea naghulog ng pera. Nandito, pati mga pangalan. Tapos pinadala dun sa mga bangko. Natanggap. Ito detailed, hindi ko lang papakita yung pangalan, pero ganyan kakapal yan. Detailed. Detailed yan, pati yung date, time, andyan, kung paano na-receive. Pati yung kanyang mga properties abroad. Tinanong si Erice kung sinong opisyal ng COMELEC ang nasa bank record. I will not name it because it's still not verified. Hindi naman to verified pa Para maimbestigahan ng COMELEC, pinareceive ni Erice kanina sa opisina ni COMELEC Chairman George Garcia ang mga dokumentong tinatawag niyang The Bahamas Files. Ipinasilip ni Chairman Garcia sa GMA Integrated News ang mga dokumento. Yung mga pinadala sa akin, yung pinareceive kaninang umaga, pare-parehas po yung font. Para mag-iisang tao lang ang gumawa ng lahat, may mga binago-bago lang na account number. So yung account numbers lang ang pinagbago-bago, pero pare-parehas po yung font. Hindi nga wala nga logo ng bangko, wala nga pirma ng kung sino man na nag-issue. Parang lumalabas 14. Yun ay 14 doon sa 49. Pero this time nagsama ng 6 na local accounts. Doon sa una kasing may kopya ko na meron ako at the same time doon sa binabasa sa press con, wala kasing local accounts. Sinubukan daw i-verify ni Garcia ang isang account sa listahan ni Erice. Sinubukan muna natin ang isa, Land Bank of the Philippines. At dito sa Land Bank of the Philippines, napakaliwanag. Sinabi ng Land Bank, hindi nag-i-exist ang account na yan. Walang ganyang klaseng account. So ano ibig sabihin? Spurious ang account. Iisa-isahin daw ni Chairman Garcia ang mga bank account para makuhanan lahat ng bank certificate para pabulaanan ng mga bintang. Nakakalungkot. Sobra ako nalulungkot sapagkat ako inaakusahan, ako ang naghahanap ng ebidensya. Ako inaakusahan, ako nagpapatunay na mali. Hindi ba dapat yung nag-aakusa sila ang nagpo-prove? Doon ako nalungkot. Hindi pa pala verified. Hindi pa pala nakikita, nalalaman o nagtatanong man lang sa mga bangko
o nag-i-inquire, hindi verified, nilabas sa publiko. So, anong ibig sabihin? Anong purpose? Para naman daw sa mga bank account sa ibang bansa, nakipag-ugnayan na raw siya sa Anti-Money Laundering Council. Sa oras na mapatunayan daw ni Chairman Garcia na pineke ang mga bank records para siraan siya, pwede siyang magkaso ng falsification of records laban sa mga naglabas nito. Tatandaan natin, kahit ang isang hayop, pagka nasusulong, dalawa lang ang pinag-iisipan niya, tumakbo o lumaban. Kung ako hayop, pinili kong lumaban, hindi ko piniling tumakbo. Tama naman si George, no? Garcia, si Commissioner George Garcia. And I, for one, would go along with his argument kasi kilala ko rin ito si George. Naging abogado din na ito ng may bahay ko noon. Abogado ko rin ito. And maayos naman siya na abogado. Pero well, hindi rin natin masasabi until there are really evidence. Pero, alam mo, with due respect, mainit kasi masyado ang issue ngayon. From Smartmatic dito sa Korean, at nagkaroon pa ng investigation kasi dyan ang butihing senador Amy Marcos, at mukhang hindi nasagot masyado ng mga commissioners and including the chairman yung mga nire-raise na issue ni Amy Marcos tungkol sa paano na ipasa o paano nanalo ang itong Korean who happened to have a joint venture agreement with two entities, one of which was a construction company. Na itong construction... Hindi pa nasasagot yun eh. Oh, hindi pa nasasagot. Hanggang ngayon, mukhang huminto na si Amy. Mukhang alatulpo din eh. Kasi sa tatakbo din yatang senador eh. Ang hirap kasi dito sa ating bansa, titira ang mga senador para i-intimidate lamang kasi very important kasi ang COMELEC. Alam mo, I've been a member of the House. I've been a public official for a long time, and I've seen the veracity of all these things that are being raised, like Glenn Chong, yung mga nire-raise, si Congresswoman Susano, si Senator Soto mismo. They have conducted investigations on the automated election, and it's very positive that talagang niluluto ang resulta niyan. Tsaka ng panahon ni Tito Soto, meron dyan na dinulog na bill for a hybrid election. Yes. Yun ang gusto ng taong bayan. Yes. Ano na nangyari doon? And yet, ito si George, I've always known him to be matino. Pero people are now saying na mukhang nalulun na rin yata siya sa sistema. Well, I don't want to believe that right now until Marcoleta and Erice will be able to raise these questions. But Marcoleta for sure is not a pushover. I'm sure he will raise these issues. He will try to find at mabuti na rin na magkaroon ng dapat nga magkaroon ng impeachment proceeding dyan. Lalo na yung mga nire-raise ni Amy ng mga issues. That's the only way na magiging matino itong mga members ng COMELEC. Oo. So, yun po. I've always known George Garcia. Talagang, abogado ko yan. I have been meeting him for so many times in the past. Pero, people change as time goes Lalo na pagka may maraming temptation Lalo na pagka nagbago yung lifestyle mo. Na you were just an ordinary lawyer, lawyering for mga inaapi na mga kandidato,
Dahil dinadaya, mga biktima ng Smartmatic, biktima ng mga terorista at saka mga mandaraya ng mga kandidato. Tapos suddenly, when during the Duterte's time, you were just bago nga na talaga ito si George, I met him in Networld, nagkausap kami. Sabi niya, wala siyang pag-asa. He did not even think na talaga siya. Pero towards the end of the Duterte administration, tinalaga siya na member ng COMELEC, isang commissioner. Pero lalo na hindi niya maisip na gagawin siyang chairman ng COMELEC. At doon na tayo nagdududa kasi isa lang naman ang may say dyan kung sinong maging chairman. In fact, I remember si Chairman Pangarungan, I spoke with him. He told me that pinurmisahan siya in the election, and I remember pinakilala ko pa siya kay Vic Rodriguez kasi may pinakiusap si Vic Rodriguez. That was before Vic Rodriguez was fired by Malacanang. To help a certain tapos sinasabi ni Chairman Pangarungan, he was hoping na i-reinstate siya. Kasi nung nagkaroon ng impasse on the commission on appointment, biglang nawala si Pangarungan at biglang lumabas ito si George. So, alam na natin kung anong mga maniobra na nangyari. Kasi Pangarungan was promised. I know who promised him, but hindi ko na lang banggitin ngayon. But suddenly, somebody put George Garcia as chairman of the COMELEC. So, kaya nga po, maraming kababalaghan dyan. Lalo na kung mabulaga tayo this coming 2025 na ang operator is a Korean, pero the one that is managing the election is Smartmatic. We should remember what Glenn Chong was saying na mayroong usapan yung isang babae before the election at ang Smartmatic yung presidente. So, can you just let go with somebody who help you win the election? Wala ba kayang usapan niya na, sige, papanalunin mo, pero Smartmatic pa rin kasi we rely on Smartmatic to make our candidates win. May bawi. Because very important, mga kababayan, in this coming election, lalo na bumulusok na si Marcos going down, he needs the 2025 election. By hook or by crook, kailangan niya mapanalo yung kanyang mga kandidato. Otherwise, lame duck na siya. Otherwise, kung ma-8 diretso siya. So, there is really fear among the Filipinos na baka magkalutuan yan. Kasi Marcos needs badly na pakita niya sa taong bayan na, tingnan nyo, lahat ng kandidato ko or 10 ng kandidato ko nananalo. That means the people still believe in me. So, yun po ang napaka-importante dito na bantayan talaga yung Commission on Election. At kung mayroon mang aberya dyan, ay talagang I will really ask Erice and Marcoleta to do the things that they should intend to do. Para po fair and game, fair and square yung election ng 2025. Kasi kung may mga shenanigans dyan, lalo na pagka ang gobyerno ay tatakpan yung mga kabulastugan dyan sa COMELEC, kawawa naman ang taong bayan. Lalong maaapi pa rin tayo, mga kababayan. So, we appeal
to Marcoleta na nilabas na nila yan. The cat is out of the bag, so to speak. Ha, paring Ado? Labas na nila kagad. Oh. So, maninindigan kayo. If Marcoleta naninindigan sa ABS-CBN, I don't think he will not do his bidding now. That he has already made some headway as far as the issue of corruption. Yung mga pera na nakikita kamo. Yun po, mga kababayan. Pero paano naman ito ngayong mga kaliwa sa ating politika na mataas daw ang moral ascendancy nila. Mataas ang moral ascendancy. Galit sila kay Duterte. Na-discuss na natin yan nung itong mga mga kumag na to, nung inakusa niya si Duterte, itong babae na ito, inakusa niya si Duterte na inaano daw siya, pinapapatay daw siya ni Duterte. Binibigyan daw siya ng death threat. Wow. We raised this issue kasi she was telling a lie. On the contrary, she was the one that is has a pending case. And finally, mga kababayan, itong babaeng ito by the name of Representative Franz Castro, hindi ko alam paano naging representative ito, kidnapper pala ito. At of course, si Manong Sator, kaibigan ko yan, kasabay ko yan sa Congress. Party list. Paano sila nasangkot dito? At talagang positive kasi may mga pictures na talagang kinuha nila yung mga indigenous, mga bata na purportedly iti-training nila para maging NPA. Tsaka caught in the act dahil nasabat sila ng checkpoint. At ito po, finally, after so many years, the court, hindi natitinag, hindi tulad ng court yan sa Parañaque na yung isang babae, nanalo lang si Marcos ay napalabas na, maski napakalakas ang ebidensya. Nag-recant daw. Ito, matindi yung judge dyan. Hindi natitinag. Tinatakot na yata ito kasi maraming mga killers ito. Itong mga di umano. Ito, pakita natin na convicted itong Franz Castro na ito. Okay. Batay sa desisyon ng Regional Trial Court Branch 2 sa Tagum City, napatunayang lumabag sa Section 10A ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act sina Ocampo, Castro at 11 pa nilang kapwa-akusado. Inatulan silang makulong ng mula 4 hanggang 6 na taon at pinagbabayad ng 20,000 pesos na civil indemnity at moral damages sa bawat isa sa mga biktima. Nag-ugat ang kaso sa insidente noong 2018 kung saan nahuli sa checkpoint sa Talaingod, Davao del Norte sina Ocampo na bumabiyahe kasama ang 14 na minor de edad na walang consent ng mga magulang. Dati namang iginiit ng mga ito na rescue mission ang ginawang pagbiyahe sa mga kabataang katutubo. Rescue, Bakit kayo ang mag-rescue? Anong papel nyo? Si Manong Sator, Manong Sator, I call him Manong Sator dahil kasabay kami sa Congress. And naging kaibigan din natin yan. Paano naman nila i-rescue? Nandito yan sa Maynila nakatira. Yung Castro naman, paano naman magre-rescue kayo kung wala kayong intensyon na talagang rekrutin ninyo yung mga kabataan na yan para sa inyong kausa. Hindi ba, paring Ado? Anong masasabi mo, paring Ado? Ako nag-a-announce pa ako sa Radyo Pilipinas nung sila yung masabit dyan hindi ko ma-pronounce yung Talaingod na kung saan sila naaresto. Pero ito ang pagpapatunay na talaga namang klarong-klaro na huli sila in the act of committing a crime. Kaya medyo mahirap palusutin ito. Oo, at pakinggan natin itong mga
Philippine Army who are in the know about what happened. Ito si Colonel Louis Di Maala. Philippine Army statement of the child trafficking conviction of Satur Ocampo, Franz Castro, and their co-accused. The Philippine Army welcomes the Taguig City Regional Trial Court's decision convicting Satur Ocampo, Franz Castro, and their co-accused of child trafficking. This landmark decision stems from their orchestration of the 2018 incident in Talaingud, Davao del Norte, when they transported 14 minors who are part of the indigenous peoples, IP communities, under the guise of a rescue mission. Justice has been served for the Talaingud IP children and other victims who have fallen prey to their manipulations. Their conviction underscores what our justice system is indeed working. It sends a clear signal that individuals who exploit and endanger the lives of IP children by exposing them to false and dangerous ideologies will be held accountable under our laws. Colonel Louis Di Maala, Infantry, MNSA, PA. Alam mo, based on this statement na parati nilang sinasalungat yung akusasyon sa kanila. Ito talagang the court already sentenced them. And ang presumption that is they were kidnapping this minor for purposes of recruitment. So, ito si Castro, parati itong nagsasabi na, bawal yang red tagging, bawal yang ganito, bawal yang ganyan. Pupunta pa sila sa Supreme Court on the issue of red tagging. Pero dito, paano yan? Hindi ba sapul na sapul ka dyan, Franz Castro, mga kababayan? Ano pang masasabi nila dyan? Of course, they will appeal. But, dapat kung sino man yung mga party list who will be competing with them in this coming 2025 election should raise the issue sa COMELEC that they should be disqualified to run for public office on the ground that they are involved in crimes, or they have committed crimes involving moral turpitude. Kasi itong kidnapping is for certain crimes involving moral turpitude yan. Di ba, paring Ado? Yan yung potential na gagawa uli ng mas grabe pa o gumagawa na ay posible-posible. Kaya paano sila nakakaroon ng moral ascendancy sa Kongreso kung ganito ang pinakikita nilang karakter, no? Ayan ang problema. So, yun po mga kababayan. Alam mo, kung sa ano pa yan, crime does not pay. But it seems that dumating na rin yung panahon dahil sa mabangis na babae yung parati niyang binibira si President Duterte, ang karma ay dumating na rin, paring Ado. Na-karma ito. God only wields power over people who have been harsh to other people. Ito po, magandang hapon po muli sa inyo mga kababayan. Iparas kay Paras at mag-subscribe tayo dyan. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell at mag-subscribe na rin po kayo sa YouTube channel at Ado Paglinawan. Kami po nagpapaalam na, Secretary.